ebidensya, resibo, walang lusot ang may atraso. Bisperas ng Pasko noong nakaraang taon ang pinakamasayang araw sana para sa batang si Grace. Pero, napalitan ito ng takot. Isa kasi sa mga kamag-anak ng kanyang tiyuhin ang pinagtangkaan daw siyang gakasain. Nagising na lang daw siya. Mabigat, may nakadagan sa kanya. Pagmulat daw ng mata niya, nakita niya daw po yung tao. Tapos sinahalik-halikan daw siya dito. Di talaga nagpipipiglas daw siya. Di ginawa daw niya. Nung naitulak niya, napunta daw doon sa pinto. Tapos nag-iiyak daw yung anak ko. Ginawa daw nung tao, bumaba na daw nung ganon na nangangalngal na yung anak ko. Hindi ko alam na may masama na palang nangyari sa anak ko. Ganon pa. Hindi niyo pa pinaalam. Kaya pala nung time na yun, hindi na sa akin bumibitaw yung anak ko. Natatakot na siya. Tutulog katabi ko na lagi. Hindi na umaalis sa akin. Nagkaroon na pala ng trauma. Hanggang nagalit ako. Sabi ko, ididimanda ko yan. Agad sinampakan ang kasong paglabag sa Republic Act 7610 o Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation, and Discrimination Act si Lupin. Pero agad siyang nakapagtago. Gusto ko po talaga mahuli na kasi natatakot yung anak ko eh. At nitong taon lang, ibinaba ng korte ang warrant of arrest laban kay Lupin na nakaharap sa kasong paglabag sa child abuse law. Kasama ang resibo, umaksyon ng Philippine National Police, Criminal Investigation and Detection Group, Detective and Special Operations Unit o CIDG, DSOU. Nang malaman ng mga otoridad ang kinaroroonan ng suspect, agad itong pinuntahan ng mga operatiba ng CIDG, DSOU. Katuwang ng CIDG DSOU ang mga kawani ng barangay ng Banaba sa San Mateo Rizal sa pagpaplano para masigurong walang takas si Lupin. Hindi na sila nag-aksaya pa ng oras. Agad nilang binaybay ang madilim na eskinita hanggang sa eyes on the target. Uy, may mga bata rito! Hindi ako tatakbutin, alam po. Nabulabog ang tahimik na gabi ni Lupin. Never think po, family reunion po namin. Kapatulong po sila sa akin na ayusin daw po yung gamit. Kasi nga, magagagamit na daw po sila kasi malasing na eh. Nagkagulog po kasi dun eh. Dahil po nahuli yung tsuwi na nagkakaso sa akin. Tsaka po yung babae niya. Ngayon po, para po hindi sila maanuhan dun sa pamilya namin, sa akin po binali yung base na tinatangkaan ko dito ng animing batang babae. Pero hindi naman po. Tatangkain ko daw po nga sa akin. Pero wala na siyang kawala sa batas. Ikaw ay may karapatang manahimik at magsawalang kibo. Lahat ng iyong sasabihin ay maaaring gamitin o pabor o laban sa iyo sa anumang hukuman sa Pilipinas. May karapatan kang kumuha ng iyong abogado na iyong napili. Naintindihan mo ba ang iyong mga karapatan? Ako, sir. Okay. Makasali na sa... Timbog ang suspect na si Lupin matapos ang halos 7 buwang pagtatago. Natapos ang kanyang maniligayang araw. Nakausap ng resibo si Lupin. Mariin niyang itinanggi ang paratang laban sa kanya. Wala po. Kapag naman kasi, tsaka ko naman po amin ni ma'am yung kasalanan na hindi ko naman po ginawa. Kahit naman po sabihin nila na parang mababaan po yung sentensya sa akin. Mahirap po ma'am, mahirapan po yung kalooban ko. Gwapo na hindi ko naman po talaga ginawa. Yun na po masasabi ko naman sa kanila. Ano daw po kasi tangka ako agad kung gasain yung anak po nila na wala naman pong katotohanan. Hindi naman po talaga. Kasi doon po yung tiyuhin niya. Wala po eh. Yun na po yun. Nalang po siguro yun. Alam mo, yung informasyon na binibigay ng community sa atin at siyempre sa tuling na rin ng media, napakalaga, no? Kasi namulat or nakita nila na seryoso yung PNP, yung CIDG upang labanan, puksain yung mga gumagawa ng krimen. So dapat naman na pagdusahan nila yung nagawa nilang krimen. Sa wakas, nagbunga ang paghihintay ng pamilya ni Grace na mapanagot ang suspect. Masaya po ako. At gusto ko po talagang mabigyan ng katarungan yung anak ko. Kahit na ako wala kaming kakaya, wala kaming pera. Talagang alam ko naman tutulungan ako ng gobyerno para maparusahan siya. Hindi ko po iatras yan. Tutuloy ko po kasi baka may iba pa siyang magawan eh. Naging bangungot man ang Pasko noong nakaraang taon para kay Grace. Ang pagkakahuli sa suspect ngayon ang magsisilbing magandang regalo sa kanya, pati na rin sa kanyang pamilya.